ng Diyos. So sa ating pong mensahe para sa umagang ito, paksa, ang pag-asa ng taong mamamatay na kalakip ng Panginoon. Na ang teksto mula sa sulat ni Apostol Pablo, 2 Timoteo 2:11. So tingnan muna natin yung pag-asa, no? Pag-asa. Kuminsan, kung i-apply natin sa ating panahon, maraming mga estudyante dito, na nagsisikap sa pag-aaral, Lunes hanggang Biyernes, kuminsan sa kolehiyo, meron pang Sabado. Talagang araw-araw pumapasok, nag-aaral ng masikap ng kanyang mga lecture sa school, pinag-aaralan ang lahat sapagkat meron siyang hinahangad, magandang grades. Di ba? Meron siyang pag-asa na pagdating nung paglabas ng grades, mataas. At kung matapos ang pag-aaral, dumating ang buwan ng pagtatapos, umaasa siya na talagang gagraduate siya at hindi lang basta may gagraduate kundi meron pang honors, with honors. No? So yun yung pag-asa ng isang estudyanteng nagnanais na talagang makamit yung karangalan. Talagang nagsisikap, nagtitiis, nagtitiyaga sa pag-aaral. Gayon din, marami rin tayong ang mga magulang ay nagsisikap sa kanilang hanap buhay. No? Hanggang sa tumanda, kaya pagkatanda, nag-retired, ano ang pag-asa ng isang taong nagsikap sa kanyang hanap buhay, nagtiyaga, nagtiis sa kanyang hanap buhay hanggang sa dumating yung edad niya na pwede nang mag-retire. Meron siyang tatanggapin kung siya nagtatrabaho sa gobyerno o sa private company, meron siyang retirement pay. Yun ang pag-asa niya na makamit kapag natagpusan na niya yung kanyang paghahanap buhay. Meron siyang retirement pay. Pwede niyang kunin, lump sum, minsanan, para magamit niya yung kanyang pinaghirapan, ma-enjoy niya. O yung iba, through pension, monthly, makakatanggap siya ng pension. Pag-asa niya yun. No? Kung nagkaroon naman ng problema, bata pa lang, nagka-problema ang kumpanya, ano ang binibigay doon? Kung hindi naman yung mismong trabahador ang siyang may pagkukulang, kundi yung kumpanya, nalugi, meron pa rin siyang matatanggap may pag-asa pa rin siya doon sa makuha niya yung retirement, yung tawag ito, separation pay. Diba? Yun yung mga pag-asa na pagka ang tao talagang nagtiyaga, nagsikap, meron siyang hinihintay, meron kapalit na ipagkakaloob, meron pag-asa na makamit kung ano yung gusto niyang makamit. Kaya doon natin na-apply din na sa paksang ito, ganun din. No? Meron tayong pag-asa kapag tayo'y namatay, nakalakip ng Panginoon. At titingnan natin, pag-asa, ano nga ba yung pag-asa natin? At sino yung mga mamamatay nakalakip ng Panginoon? So yun yung ating liliwanagin. No? Sino yung kalakip na yun? Nakakalakip doon sa ang sabi, mamamatay, nakalakip ng Panginoon na mayroong pag-asa. Tingnan naman natin yung pinagkunan ng ating paksa. Rich. Yan. Sa 2 Timoteo 2:11, tapat ang pasabi sapagkat kung tayo'y nangamatay, nakalakip niya,
ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. So, meron tayong pag-asa pagka tayo namatay kalakip niya, sino tinutukoy ni Apostol Pablo? Ang Panginoon. Sino yung Panginoon? Ang Panginoong Jesucristo. Kapag tayo daw ay nang matay ng kalakip niya, mga bubuhay naman tayong kasama niya. Yun yung pag-asa ng taong mamamatay kalakip ni Kristo. Mabubuhay muli. May pag-asa doon na buhayin ng ating Panginoon sa kanyang pagparito. At paano tayo nangamatay ng kalakip ni Kristo? Roma 6:8. Kalakip niyang napako sa krus. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay mag-iba. At nang sa gayoy huwag na tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mga bubuhay naman tayong kalakip niya. Yan. Yun daw, datihan natin pagkatao, kalakip ng napako sa krus. Tayo'y namatay, kalakip ni Kristo, noong siya'y ipako sa krus. Sabihin, hindi naman natin inabutan ng Panginoong Kristo sa laman na. Tagos yan hanggang sa muli niyang pagparito. Yung pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, sinampalatayanan siya, tinanggap natin ang Diyos at ang Panginoong Kristo, tayo nangabotismuhan sa iglesyang pinangunguluhan ng Panginoong Kristo, kalakip tayong napako sa krus. Kaya yun ang datihan nating pagkatao, yun ang ipinako sa krus, yung kasalanan. Kasamang ipinako sa krus, yung ating mga kasalanan. Kaya doon tayo namatay na kalakip ng ating Panginoong Hesukristo. At aling sangkap ng katawan, ang dapat din nating patayin. Colossus 3:5, yung masasamang gawa. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ang papatayin natin, yung mga masasamang gawa dito sa lupa. Katumbas pala ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi ka man literal na meron kang Diyos-Diyosan na rebulto, no? Pero masama ang gawa mo, katumbas na ikay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ganong kabigat. No? Yung kasalanan, kung ikay nakikiapid, lumalakad ka sa karumihan, masamang pita, masamang nasa kasakiman, kung yan ang nasa tao, katumbas na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya yun ang pinapapatay sa atin. Hindi yung ating physical na katawan ang papatayin, kundi yung mga masamang gawa ng tao ang siyang papatayin. Alam natin, ang mabuti ng Diyos, yun ang ating gawin. Alam natin yung masasama na panunukso ng dyablo, yun ang dapat natin patayin. Yun ang hindi dapat gawin ng isang namatay kalakip ni Kristo. Babaguhin na niya kasi yung datihang pagkataong araw, pinako na eh. Tayo ro, meron ng bagong pagkatao. At yung ating bagong pagkatao, yung pagbabanal sa Diyos, yun ang dapat na gawin ng bawat isa sa atin. At ayon saan ang dapat nating maging lakad? Kung hindi na dito, sa mga karumihan, masamang pita, mga masamang gawa ng laman, saan tayo dapat na lumakad? Galatia 5:16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. So yung ayon sa Espiritu. Sa talatang 20, 21, no? Andyan yung mga 19 hanggang 21, gawa ng laman, sakay gawa ng Espiritu. Gawa ng Espiritu, pag-ibig, lahat ng bagay na gusto ng Diyos ang siyang gagawin kung tayo lumalakad ayon sa Espiritu. Lumalakad tayo sa pag-ibig, lumalakad tayo ayon
sa kalooban ng Diyos. At kung ano yung ibig sabihin nung mamatay, nakalakip ni Kristo, Galatia 2:20, nabubuhay sa pananampalataya kay Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yan. So, napako daw sa krus. Tayo, kasama na tayong napako sa krus ni Kristo. Kaya hindi na tayo daw nabubuhay sa ating sarili. Ang dapat na ikabuhin natin, ang sabi, kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Sapagkat si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Ba? Kung ano yung gusto, tulad nung ating Bible study, tularan. Sino dapat natin tularan? Kauna-unahan ng Panginoong Kristo. Diba? Magkaroon kayo na pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Tularan ang ating Panginoong Kristo. Bakit? Sapagkat siya naging masunurin sa kanyang Ama. Tayo rin naman maging masunurin sa Kanya at sa kanyang Ama na ating Amang Diyos. Na magawa natin kung ano yung ating tungkulin sa loob ng iglesia. Yung pananampalataya. Hindi na tayo nabubuhay sa laman. No? Yung mga sasamang gawa ng sanlibutang ito, yun yung laman na binabanggit eh. No? Yun yung mga masasamang gawa, mga kahalayan ng laman. Kaya ang dapat gawin daw ay mabuhay na tayo sa Panginoong Kristo, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Huwag nang mabuhay sa kanila ring sarili, ang sabi ni Apostol Pablo. 2 Korinto 5:15, huwag nang mabuhay pa sa sarili. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Diba? Sino yung muling nabuhay? Ang Panginoong Kristo. Namatay siya para sa lahat na nangabubuhay. Diba? Kung sino yung lahat ng mga nangabubuhay, na kinamatayan niya, yung lahat ng mga sumampalataya, tumanggap sa Kanya at sa Diyos. Lahat ng ginawa yung kalooban ng Diyos. Kaya dapat sabi, huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kuminsan mahirap sa atin bilang nasa laman. No? Meron tayong mga sariling mga kahinaan. Nakagagawa ng kasalanan. Walang taong perpekto, walang taong hindi nakagawa ng kasalanan. Lahat makasalanan. No? Pero nilinis na tayo, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang gusto ng Panginoon, lumakad tayo ng ayon sa ibig niya. Ayon sa kalooban niya. Mga gawang kabanalan ang ating magawa. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, paano natin malalabanan yon? No? Hinahampas ko kay aking sarili at sinusupil ko yung aking sarili. Diba? Kaya yung ating sarili ang una nating kalaban eh. No? Andyan yung panunukso ng dyablo, dikta ng dyablo sa isip natin para makagawa ka ng isang kasalanan. Pero pinaglalabanan natin yun. Yun nga, hinahampas natin, sinusupil natin yung ating sarili para hindi tayo madaig ng dyablo. Ano ang ating ipanlalaban? Ang sabi ni Apostol Pedro, labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya. Diba? Kaya para makalakad tayo ng hindi sa ating nabubuhay tayo na hindi sa laman, kinakailangan talagang nasa atin yung matibay na pananampalataya.
Para malabanan natin ang tukso ng dyablo, kailangan meron tayong matibay na pananampalataya. Paano tayo titibay sa ating pananampalataya? Sa ganitong gawain. Isang paraan para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya, nakaririnig tayo, nakapag-aaral tayo ng salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Kaya pagka dumating ang tukso, madali nating supilin. Madali nating mapaglabanan. Pero kung pinababayaan natin yung ating tungkulin, hindi tayo nakaririnig ng salita ng Diyos, no? Madali ka maakay ng tukso. Diba? Parang lang natin pinapakita rin na sa pagkain na lang, sa katawan ng tao. Kapag isang tao ay gutom, hindi kumakain, ilang araw na hindi kumakain, kahit yung panis kakainin yan pag nakakita ng pagkain Pero pagka ang tao ay busog lagi, kumpleto, maging sa vitamins, sa exercise, lahat, malakas ang kanyang katawan, hindi ka basta-basta dadapuan ng karamdaman. Diba? Ganun din naman sa pananampalataya. Busog tayo sa mga aral ng Diyos, sa ganitong mga gawain pagkakatipon, kaya pag dumarating yung mga tukso sa ating buhay, madali nating napaglalabanan. Hindi natin ginagawa dahil alam nating masama yung isang bagay sapagkat nakarinig tayo, nakapag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ang tanong nga lang, nabubuhay ba tayo kay Kristo? Kung nabubuhay lahat kay Kristo, dito lang sa ating area, kung lahat nabubuhay kay Kristo, sumusunod, na ang sabi, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang kinabubuhay ko sa laman ay si Kristo. Kung lahat ganun ang magiging pag-iisip, kulang tong upuan natin. Di ba? Kulang upuan natin. Hindi yung pagbuhay, yung ikinabubuhay natin si Kristo tuwing Santa Cena. Kasi alam natin, Santa Cena, puno tayo di ba? Hanggang doon sa dulo, puno Kung yun lang ang magiging pag-iisip ng kapatid, lagi tayong puno rito. Kaya, yun nga, tanong natin sa sarili natin, nabuhay ba tayo kay Kristo talaga? Isinasakabuhay ba natin yung pananampalataya na itinuro sa bawat isa sa atin? No? Sapagkat kung ang lahat ng kapatid ay nabubuhay kay Kristo, walang nagpapabaya sa kanyang tungkulin sa Diyos. Walang gumagawa ng masama. Kundi sama-sama tayo nagpapatuloy sa ating tungkulin at gumagawa ng mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa ang dapat nating gawin bilang isang mananampalataya upang makatiyak na makamit yung sinasabi sa paksa natin, yung pag-asa. No? Ang pag-asa ng mga mamamatay sa Panginoon. Kalakip na mamamatay sa Panginoon. Ano pa ang dapat nating gawin? Ang sabi, iniingatan yung pananampalataya. 2 Timoteo 4:7-8, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Yan. Para makatiyak tayo, yung pag-asa makamit natin, yung reward ng Diyos. Sapagkat kalakip tayong namatay ng Panginoong Jesucristo, kasama tayong kalakip tayong napako sa krus. Yung ating mga kasalanan, para makatiyak tayo doon sa pag-asa na yon, kinakailangan daw, ingatan natin yung ating pananampalataya. Tapusin natin yung ating takbo. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Kaya si Apostol Pablo, tinitiyak niya, kasama siya dun No? Sapagkat iningatan niya yung kanyang pananampalataya, nakipagbaka siya ng mabuti. No? Kaya ang sabi niya, nakalaan na sa kanya yung putong ng katwiran. No? The crown of righteousness. Makakamit niya. At hindi lang din daw sa kanya,
kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Tayong lahat naghahangad sa muling pagpapakita ng Panginoong Kristo, sa kanyang pagbabalik. Naghahangad tayo lahat doon. Kaya, kung papaano si Apostol Pablo, sinasabi niya sa kanyang sarili na talagang nakalaan siya ron sapagkat nabuhay siya kay Kristo. Gayon din naman tayo. No? Na mabuhay tayo kay Kristo, gawin natin kung ano yung mga bagay na inuutos ayon sa banal na kasulatan. Ngayon, paano tayo makapamumuhay na makakamit ang kamatayang kalakip ni Kristo? Mamuhay sa pananampalataya at kabanalan. Hebreo 12:14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. So, kinakailangan talaga yung nabubuhay tayo sa pananampalataya, nagpapakabanal tayo. No? Yung pagpapakabanal, lahat ng mga gawang mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang ating gawin. Para makatiyak tayo doon sa pag-asang makamit yung pangako na buhay na walang hanggan. Ano pa? Ingatan ang kanyang mga utos. Awit 78:7. Upang kanilang mailagak ang kanilang pag-asa sa Diyos. At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Ingatan natin yung utos ng Diyos. Di ba? Sabi sa Matandang Tipan din, inyong panghawakan yung mahigpit, ingatan ninyo sapagkat ito'y inyong buhay. Di ba? Diyan nakasalalay yung pag-asa natin na makamit yung buhay na walang hanggan. Kapag iningatan natin yung utos ng Diyos. Ginawa natin yung ayon dun sa banal na kalooban ng Diyos. Ano pa ang sabi ni Apostol Pablo? Kung mabuhay tayo kay Kristo, may pakinabang. No? Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kung tayo nabuhay kay Kristo, makatitiyak tayo pagdating ng panahon, sa muling pagparito ng Panginoong Kristo, meron tayong pakinabang. Kung nabuhay tayo kay Kristo, alam natin kung paano nabubuhay ang tao kay Kristo. Sumusunod. Diba? Doon sa utos ng Diyos. Matalimahin sa utos ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Kaya pag tayo namatay, meron tayong pakinabang. May reward. Diba? Ngayon, sabi rin sa banal na kasulatan, meron pa rin. Hindi lang naman doon. No? Meron daw tayong dobleng pakinabang sa buhay na ito at sa darating. So, nandun pa rin yung pangako sa buhay na ito. Tayo'y tutulungan ng Panginoon sa lahat ng ating pamumuhay. At anong pakinabang ng mamamatay kay Kristo? Iyon ng Tesalonica 4:14, bubuhaying maguli. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yun. Bubuhaying maguli. Kaya tayo, sabi, natutulog. Yung patay, natutulog lang. Diba? Pag sinabing natutulog, may panahon ng pagising. Kung natulog tayo sa gabi, sa kalooban ng Diyos, sa umaga, nagigising tayo. Gayon din naman ang taong patay, pansamantalang lang yan. Natutulog lang ng mahimbing. Pero darating yung panahon na gigisingin tayo kapag ang Panginoong Kristo ay pumarito na. Lahat ng patay, bubuhayin, lahat ng banal, unang bubuhayin. Di ba sabi sa Apokalipsis 20, talatang 5, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Diba? Yung unang pagkabuhay. Sapagkat yun ang makakatanggap nung reward, nung pangako
ng Diyos na buhay na walang hanggan. At kung ano yung pag-asang ipinangako ng Diyos, sa Tito 1:2, buhay na walang hanggan. Sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So meron tayong pag-asa, no? Sa buhay na walang hanggan. Kaya nga doon sa paksa natin, yung pag-asa na mga mamamatay kalakip ni Kristo. Pag namatay tayong kasama ni Kristo, nagtiis tayo hanggang sa wakas, ginawa natin yung ating tungkulin, iningatan natin yung ating pananampalataya, natapos natin yung ating takbo, na hindi tayo tumalikod, no? Hindi ka gumawa ng ibang bagay na masama na ikapapahamak ng iyong kaluluwa, meron tayong pag-asa doon sa buhay na walang hanggan na pinangako ng Diyos. Yun ang ating pag-asa, buhay na walang hanggan. Yun naman lagi, di ba, ang ating bakit ba tayo nandito, bakit ba tayo nagtitiis? Nakaupo rito, 2 oras nakikinig. Di ba? Bakit pinipilit natin ating sarili kung minsan dumarating talaga yung antok. Lalo na kung ang iyong hanap buhay panggabi, napuyat ka, pinipigilan mo yung iyong sarili para makapakinig ng maayos. Di ba? Bakit? Dahil naghahangad tayo doon sa pag-asa na ipagkakaloob ng Diyos yung buhay na walang hanggan. At ang sabi pa rin dito, ang pag-asa ng Kristiyano ay hindi nagtatapos sa libingan, kundi nagbubukas sa buhay na walang hanggan. Diba? Hindi yung kamatayan, panandalian lang yan. Kaya sabi ko kanina, gigisingin. Kaya meron tayong panibagong bukas na darating. No? Gigisingin tayo ng Panginoon. Sa mga namatay kay Kristo, ang libingan ay hindi huling hantungan, kundi daan patungo sa buhay na walang hanggan. Kailangan talaga darating sa tao ang mamatay na minsan. Pagkatapos noon, doon na nga, bubuhayin maguli. May pag-asa doon sa buhay na walang hanggan. At kaninong kaluwalhatian yung ating makikita? Doon sa pagdating ng panahon, Tito 2:13, na hintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo ating makikita sa kanyang pagparito. Diba? Liwanag din dyan, no? Ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya sa paksa natin ng Bible study, yung verbo ng Diyos, diyan pinahayag talagang ang Panginoong Hesukristo, Diyos. Diyos at tagapagligtas. Kaya yun ang ating talagang doktrina sa loob ng iglesia. At kung hanggang kailan tayo maglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo, hanggang kamatayan. Mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Diba? Kaya yung ating paglilingkod, hanggang kamatayan. Hindi pwedeng masigasig ka ngayon sa paglilingkod. Pagkatapos, huminto. Diba? Hindi mo tinagpos yung iyong paglilingkod sa Panginoon. Inabutan ka ng kamatayan sa ganung pagkakataon. Nanahinto. Gumawa ng bagay na masama. Sorry. Di ba? Kasi ang sabi, kailangan daw hanggang kamatayan yung paglilingkod sa Diyos. Kung saan kaabutan ng iyong kamatayan, doon ka hatulan ng Diyos. Di ba? Kaya nga, merong sa Matandang Tipan, ang sinasabi pa nga na yung masama, pwede pang magbago eh.
Kung saan inabutan ng kamatayan yung masama, nagbago, nagsisi, naging mabuti, at nung siya'y makapaglingkod ng ilang araw sa Diyos, namatay, doon siya hatulan ng Panginoon. Kaysa sa doon sa mabuti na tumalikod, naligaw ng landas, at doon sa pagkakaligaw niya, doon siya inabutan ng kamatayan, so, doon siya hatulan. Sorry, di ba? Ganun ang mangyayari. Kaya, kinakailangan tayo, abutan tayo ng kamatayan na naglilingkod sa Panginoon. Hindi natin hawak ang ating buhay. Malakas tayo ngayon, lagi natin sinasabi, malakas tayo bukas, wala na tayo. Hindi natin alam. Kaya, hanggat may pagkakataon tayo habang may lakas, habang nasa atin yung buhay at lakas nito, magamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. At kung ano rin ang sasabihin sa mga nangamatay kay Kristo, namatay tayo kay Kristo, ano ang sasabihin ng Panginoong Jesucristo sa atin na nangamatay na kalakip niya? 25:34 na Mateo, kung magkagayo'y sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Magsiparito kayo. Di ba? Mga pinagpala ng aking Ama. Manahin natin yung pag-asang ipinapangako sa atin, yung kahariang nakahanda, buhat pa raw ng itatag ang sanlibutan. Kaya tayo mga kapatid, alam natin, ang kamatayan ay hindi ang katapusan para sa mga nakay Kristo. No? Kamatayan, panandalian lang, matutulog tayo sandali, pero magigising na lang tayo pagdating ng Panginoong Jesucristo, na sasabihin ng Panginoong Jesucristo, halina kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Sapagkat ang libingan ay isang pagtulog lamang, at sa pagpabalik ng Panginoon, ay muling babangon ang mga namatay sa Kanya. Gaya ng sabi ng Panginoong Jesucristo sa 1:11-25, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay. Di ba? Siya ang example, halimbawa, na namatay, binuhay na maguli ng Diyos, ng Ama, umakyat sa langit. Siya yung pangunahing bunga na namatay at binuhay. Tayo rin naman, kung ano yung naging nangyari sa Kanya, yun din ang gagawin sa atin. Mamamatay tayo, pero bubuhayin din tayong maguli. Kaya't hindi tayo natatakot sa kamatayan sapagkat ang ating pag-asa ay buhay na walang hanggan na kasama ng ating Panginoon. Loobin ng Diyos na tayong lahat makapagtiis, matapos natin yung ating takbuhin, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod, huwag nating baliwalain. No? Minsan, pinag-uusapan namin mga manggagawa kapag kami nagkaklase. Bakit ganun kumisan yung isip ng tao? Bakit nandoon yung dumarating sa pagwawalang bahala? Bakit hindi naiisip na paglingkuran ng 100% ang Diyos? Di ba? Ang buhay natin mula sa Diyos. Ang lahat ng mga bagay na nasa atin mula sa Diyos. Sasabihin mo, sa sarili kong pagsisikap lang yan. Hindi. Mula sa Diyos, sapagkat yung una mong puhunan, buhay mula sa Diyos. At alinmang mga binibigay ng Diyos sa iyo, galing sa Kanya. Sapagkat siya ang may gawa ng lahat ng bagay. Kaya, minsan lulungkot kami na, bakit ganun? Bakit ganun? Yung pagwawalang bahala. Kaya sabi, pagka pinag-uusapan namin, magkaroon lang ng isang pag-iisip ang kapatiran na ang pag-iisip niya'y maglingkod ng tapat sa Diyos. Huwag pabayaan yung gawain sa paglilingkod sa Panginoon. Mapupuno tayo rito. Di ba?
Bagamat marami tayo ngayon, pero andyan pa rin, marami pa rin yung nagpapabaya. Yun din ang iniisip namin, bakit ganun ang nagiging pag-iisip ng ibang kapatid? Pagwawalang bahala sa kanilang tungkulin, nakalulungkot pagka ganun. Diba? Sana magkaisa ang kapatiran. Ang gaya nga ng sabi, magkaroon tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo din, na kay Kristo Jesus din naman. Tularan ang pag-iisip ng Panginoong Kristo na ginawa yung kanyang tungkulin, sinunod ang utos ng Diyos hanggang kamatayan. Kahit alam niya yung hirap na kanyang daranasin, pinagpatuloy niya ang kanyang tungkulin pagsunod sa Panginoon. Maging gayon din nawa ang pag-iisip nating lahat para tayo'y maging isang buo, no? Isang katawan na sama-samang